Welcome to Donmar TV News Channel. Itong balita sa SMNI, nag-interview sila sa Pulse Asia Researcher President na si Ana Tabunda. In-explain ni Ana Tabunda bakit bumaba sa survey si Bongbong Marcos at bakit tumaas si Leni Robredo. Pero the good news of this, guys, is that ipinaliwanag ng President Ana Tabunda ng Pulse Asia na wala na talagang tsansa si Leni Robredo na mananalo kasi in-explain niya lahat dito sa video. Pero bago natin i-play itong video na to, please like this video, okay? Para kakalat ito sa mga BBM supporters at friends and families natin, okay? So like this video, guys. Please like this video. So before we play, in-explain ni Ana Tabunda na president ng Pulse Asia na mahirap na talagang habulin ni Leni Robredo si Bongbong Marcos. So that's a good news to us mga BBM supporters. Let's play the video and mag-comment at mag-react po tayo dito sa kanilang usapan. Tama, ngayong umaga naman ay nasa linya na ng ating komunikasyon, partner Mike. Walang iba kundi si Ms. Ma'am Ana Tabunda ng Pulse Asia Research Director ito, partner Mike. At kausapin natin kaugnay dito sa latest Pulse Asia Survey. Good morning po, Ma'am Ana. Si Jade po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning. Jade at saka Mike. Ayun. Ay, salamat po, Director, kasi mula kahapon nang ilabas nyo ito, ay kami yung binubugbog ng taong bayan. Iisa ang tanong Alam kong nararamdaman mo na. Kaya ipapasok ko sa iyo at ikaw na ang sumagot. Bakit bumaba si Marcos? Hindi naman po significant yung decline ng 4 percentage points. Kailangan po kasi at least 5 percentage points yung change para sabihin nating significant and decline. Maaring nag-iisip pa yung iba niyang mga supporters kaya medyo nabawasan lang ng kaunti. Oo. Okay, ayan, maganda yan. Ganito, So in other words, guys, ang pagbaba ni Bongbong Marcos ng 4% ay walang effect. Okay? Malinaw yan. Hindi ibig sabihin na bumaba talaga ng husto si Bongbong Marcos. Okay? So, malinaw na yung 4% is parang walang effect lang daw. yung mechanics, kung pwede ho ba niyong mabanggit, paano ba ang sistema ng inyong pag-survey? Ano ha? Para lang ho magkaroon ng idea yung ating mga kababayan. Ano to, nationwide ba ito o paano po niyo ginagawa? Nationwide po ito, 2,400 respondents. Kami po ay nag-random sample ng mga cities and municipalities within regions. Tapos nag-random sample kami ng barangays within cities and municipalities. And then nag-random sample kami ng households within barangay. And within the household, nag-random sample po kami ng isang mai-interview. Dito po sa inyong interview, ginagawang ito, paano ho ang sistema? Kayo ho'y may dalang picture o listahan ng mga kandidato? Tinatanong nyo sila kung sino ang kandidato doon sa inyong hawak? Balota po ginamit namin dito sa round na ito. So sila yung magsasabi, ituturo nila kung sino yung kailang kandidato? Isi-shade po nila sa balota. Okay. Meron ba, tinatanong ba nyo or meron ba silang explanation kung bakit sila nag-vote? Parang, tamang gano'n, parang sasabihin nila kung bakit gusto nila yon. Nangyayari ba yon? Hindi ho namin matanong ngayon kasi nakabalota eh. Okay, so para palang eleksyon na talaga ito, bibigyan nyo yung balota. Sandali, yung balotang ito, saan galing ito? Para maliwanagan natin. Baka alam mo naman, balota, pinag-usapan, alam natin, Comelec lang ang may hawak din eh. Bakit may hawak kayo niya? Saan galing? Hindi, kinopya namin yung image balot from Comelec. Matagal parang na sample balot. Parang sample. Pero ito naman ay sample lang, walang kaugnayan ito. Yung original lang sa Comelec, wala sa inyo. Liwanagin lang natin, alam mo naman. Iba siyempre yun. Kasi ngayon, lumalabas, may mga video na alam mo, kung nakikita mo rin, alam po na may mga lumalabas dyan ng mga balota na pinagdududahang baka mandaya. So hindi ganon. Malinaw na yung sample ballot or yung kinopya nyo yung ballot na yan, gagamitin lang para sa inyong survey. Opo. Aha.
So, pakiulit mo nga ulit. Well, marami ho nagtatanong eh. Pasensya ka na. Kanina, tinanong ko kung bakit bumaba si Marcos. Paano naman at bakit naman tumaas si Leni? Alam mo guys, magandang interview ito kasi para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari during the research, during the survey. Kasi may iba diyang mga kandidato na ayaw maniwala dito sa mga survey na ito, di ba? So, itong president ng Pulse Asia talagang detalyadong ipinaliwanag kung paano nila ginawa. Siguro po, dahil marami naman po talaga silang efforts na para nagrally-rally po sila. Po, siguro po, yung ibang mga botante, nahikayat nilang iboto si Leni. Eh, ginagawa din ng Marcos yun At saka Sara Duterte yung massive rally at, di ba, motorcade. Halos parehas naman sila. Opo, pero siguro nga meron mga ibang botante na nahihikayat. Ayan, so klarong-klaro ha. Ang sabi ng president ng Pulse Asia, baka mas effort raw yung kay Leni Robredo na mag-rally. Alam mo naman sa grupo ni Leni Robredo na magaling talaga sa they have all the resources kasi vice president nga si Leni Robredo, di ba? So advantage ito kay Leni Robredo, pero para sa akin hindi pa rin ito naka-apekto. Pero ang sabi ng president, baka sa rally ng Bongbong Marcos at saka Leni Robredo mas nabigyan ng what do you call this, maraming na parang dahil mas effective yung rally ni Leni Robredo dyan lang sa sa month of ditong sinorvey nila, okay, nung kampo ni Leni. Okay, doon po sa inyong pag-ikot ng inyong mga tao nationwide by barangay kung saan-saan, anong assurance na yung inyong napupuntahan ay hindi baluarte ng iisang kandidato? Ibig sabihin, halimbawa, dito sa Quezon City, Metro Manila, alam mo, ang baluarte ng mga Marcos loyalist, Maynila at saka Quezon City. So, hindi ba pagka gano'n, baka magkaroon na ng parang something o compare doon sa ibang city? Paano yon? Hindi po, kahit baluarte yun, random naman po yung pagkasample. Nasa sample din namin yung hindi baluarte. Kaya hindi ho problema. Talagang hindi ka makakaiwas sa baluarte kung gusto mo ng representative sample ng buong botante. Isa pa, Ana, makulit tayo magtanong, pasintabi ka na, pasintabi na. Anong assurance naman? Meron kayong idea kung legitimate voters itong inyong natatanong? Tinatanong po namin kung registered voters sila. Pag sinabing hindi, ini-end na yung interview. In-interview lang namin registered voters. So pagka hindi botante, hindi sila allowed doon sa inyong survey. Hindi sila pwedeng magsabi ng ito ang aking botante o hindi dahil kasi nga hindi siya voters. Apo. Okay, ang galing So bawal ang fake voters, bawal ang name-make. So itong survey na ginawa ng lahat ay lahat ito registered voters. So klarong-klaro. Ng edad. Ganon Okay. At sa inyong natanong, ano po yung, sino ang mas, nakuha nyo kung sino yung mas pumapabor kay Marcos, kay Leni? Kabataan ba ito or mga senior citizen? Pasintabi na. Meron silang voter support across ages. Pareho sila. So, hindi masyadong, hindi malakas sa isang age group lang. Across po sila. Sa tingin po ninyo, sa susunod na mga survey, kung kailan nyo gagawin nyo, hindi namin alam, magbabago pa ulit? Maaaring magbago. Ang tanong is, kung makakahabol ba? Yan ang tanong. Yung iba, Bongbong Marcos. So, balik ko yung tanong, sa tingin mo, makakahabol pa? Hindi naman imposible, pero medyo mahirap po kasi malaki po yung gap. 32 points yung gap. Mahirap. Okay? Linawagin na, ipaliwanag natin ng mabuti ito Mahirap nang habulin si Bongbong Marcos. Yes. 56 tapos 24. So malinaw, 32% ang
ang lamang ng Marcos. Ano po? Opo. Okay, sa inyo pong matagal ng business at pag-monitor sa politika, ngayon 32 days before election, yung bang ganyang percentage na lamang ng leading candidate, nakahabol pa? Well, ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalaking lamang Yan. sa buong experience namin. Lenny, wala ka ng pag-asa, Lenny Robredo. No? Pero mukhang medyo mahirap po siya. Kasi nga po, itong huling pagtaas ni Lenny, 9 points. Para lang makahabol, kailangan niya ng 16 points. Tapos kailangan mabawasan si BBM ng 16 points sa natitirang mga araw bago ng eleksyon. Medyo mahirap siya. Si Isko Moreno, 8% na lang eh. Bumaba si Isko. Mahirap na. Well, sabi nyo, at ako, ganyan din ang aking analysis ng araw pa, dahil matagal tayo nakatutok sa politika. Totoo ba na ngayon lang nangyari na umaabot ng 60%? Alam no, you guys, we have to accept it. Okay? Aaminin natin. Lenny Robredo, effort talaga silang nagrarally, di ba? Pansin naman natin sa social media na nag-e-effort ang mga kakamping. Kaya, medyo tumaas ng konti. Pero, hindi ibig sabihin na mananalo si Lenny Robredo. Or 50+% ang leading candidate. Kung ikukumpara natin ng 1992, na si Ramos ang tumatakbo, tapos 1998 si Erap ang tumatakbo, tapos 2010, 2004 ba yun, or 2010, ay itong mga leading candidate noon ay naging presidente rin, pero hindi ganitong kalalaki ang figures na lumabas. Tama ba? Opo. Kauna-una ang pagkakataon nito na may nag-majority voter preference na presidential candidate. Kung ito naman, advice na lang at parang malayo neta sa business nyo pero maitanong ko lang. Sa tingin niyo ano ang dapat gawin ng bumaba ang survey o yung naghahabol? Ano ang dapat nilang gawin para ma-maintain sila nasa unahan at yun namang naghahabol medyo mahaba nga ilang hahabulin, parang gipit na sa 32 days. Anong ma-advise mo sa kanila? Kung pwede. Kailangan nila ipagpatuloy yung kanilang mga campaign strategies, rallies, advertisement, lumabas sila sa... Dapat itong kampo ni BBM, dapat mag-effort na sila dahil pwede silang makahabol si Lenny ng konti. Pero if they want a safe na lamang na hindi na talaga manalo si Lenny Robredo, talagang kampo ni BBM talagang mag-effort na dito. News para po nasa nasa public mind sila. Okay. Last okay. Huling tanong ko bago ko ibigay kay Jade, ma'am. Sa tingin mo epektibo yung paninira kay Marcos kaya nakakahabol si Lenny? Mukhang hindi naman siguro dahil sa paninira kay Marcos yan. Dahil 4 percentage points lang ang binaba niya. Baka yung mga iba pang mga sisikapan ng mga supporters ni Lenny ang nakapagpataas ng voter preference kay Lenny. Naka-apekto ba yung mga presidential interview at debate? Mukhang hindi. Sa kanilang dalawa? Hindi rin. Mukhang hindi naka-apekto kay Bongbong Marcos. Kasi konti lang ang binaba, hindi nga significant yung binaba ng voter preference niya. Maaring nakatulong kay Lenny. Okay. Based on their research, ang pagbaba ng 4 points ay hindi ang rason para nakaapekto sa paninira ni Lenny Robredo. Okay? It's just normal daw na merong bababa, merong tataas. Ulitin ko lang, bakit nakakuha ng 9% si Lenny? Tumaas siya sa Balance Luzon, Mindanao, at saka Class D. Yun. I At see. siguro nga dahil masigasig, ayun, nag-increase yung voter preference. Magbago-bago yan. Ay, anyway. Yung bang sa style effort ng mga kandidato. yung kampanya ng mga artista, lahat naman yata may mga artista, hindi ko alam. Hindi ko alam kung volunteer o may bayad yan. Basta mga showbiz business ko, sila. Nakakatulong pa ba yon sa inyong pag-aaral? Nakakatulong sa ilang mga botante, pero hindi sa lahat. Hindi lahat ng botante nakatingin sa mga
artistang nag-endorse. Kasi itong kampo ni Leni Robredo, pati mga artista, nangangampanya na para kay Leni. So, ng kandidato. Okay. Ma'am, sandali lang po at salamat sa inyong mga pagsagot do sa aking mga tanong. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo ginigipit tinatanong ko lang ho ng diretsahan kasi para lumabas lahat ang totoo at malaman ng tao. Ma'am, sandali. Si Jade, yung aking partner. Partner, go ahead. Yes, good morning po, Ma'am Ana. Dito na, yung sa trajectory kasi, ang nakikita po natin, yung trajectory ni BBM from simula po ng survey ninyo, pababa at kay VP Leni ay paakyat, tama ho ba? Ganun po yung trajectory? Bumaba ngayon at umakyat. Bumaba yung kay BBM ngayon, umakyat yung kay Leni ngayon. Pero hindi pa natin masasabing trajectory yan until makita natin yung next survey. Kung tumaas nga ulit si Leni, pataas siya. Kung bumaba nga si Bongbong Marcos, pababa siya. Pero ngayon, isang point of change pa lang kaya hindi masabing trajectory yan. Pero yung ibang mga presidential candidates, ma'am, tulad ni Mayor Isko, sino pa ba? Senator Ping Lacson, Calyodi at iba pa, yung ano ba nila ay pababa? Ganun ho ba yung naging ano? Si Isko Moreno bumaba ng 2 percentage points. Si Manny Pacquiao bumaba ng 2 percentage points. Si Ping Lacson nagstay. Hindi pa rin natin masabing pababa kasi nga isang point of change pa lang. Oo. Kasi itong nilabas na survey mula March 17 tama hanggang 21. May mga hindi pa na-cover. Tulad dong na-cover na ba itong sa Mindanao, yung campaign, sortie or rally ng iba at maging itong mga issue ng estate tax dito po sa survey po ninyo? Covered na po yung issue ng estate tax. Okay. Tapos siguro covered na rin yung ibang rally sa Mindanao. Ay yung ano lang, yung mga tawag nito, debate ng COMELEC, hindi masyadong nakatulong ba sa kanila? Mukhang hindi naapektuhan si Bongbong Marcos. Tapos Okay, so guys, hanggang dito na lang natin ito i-play yung video kasi parang alam naman natin yung ating point dito is kay Leni Robredo at saka kay BBM lang. Okay? So, maliwanag na talagang inexplain ni Ana Tabunda, President of Pulse Asia, na talagang hindi umepekto ang lahat ng mga paninira ng Leni Robredo. Bumaba man ng 4% pero hindi yon ang rason para bumaba si BBM sa paninira ni Leni Robredo. Okay? Leni Robredo nagtaas siya ng 9% dahil sa kanyang effort, no? Nag-effect yung effort niya doon sa Mindanao area sa kanyang pagrarally. Pero it will change, no? From time to time kasi depende yan sa mga areas na nag-ikot ang mga kandidato. So hindi natin alam na kung ano ang mangyayari sa next na last survey before election, pero one thing is for sure is that si Leni Robredo ay hindi na makakahabol kay Bongbong Marcos. Okay? So guys, please like this video and share this video to everyone, to our friends and families, especially to the BBM supporters, para kakalat ito at maliwanagan tayo sa pangyayaring politiko. Okay? This is a good news to all the BBM supporters. Okay, hindi tayo dapat malungkot sa pagbaba ni 4% ni Bongbong Marcos. Patuloy pa rin nating susuportahan, patuloy pa rin nating bantayan ang ating mga kapwa na mga post sa Facebook na dapat ipaglaban natin yung mga fake news na ipinalabas ng ibang mga kandidato or mga supporters. Okay? So hanggang dito na lang guys. Subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news. Okay? So see you in my next video. God bless to all of you.